Kapag inyo pong nakikita ang monumento na ito ni Manuel Luis Quezon, malamang ang unang-unang papasok sa inyong isipan ay iyong kanyang wisdom, ang kanyang sentido komon, kumbaga, o sabihin na nating sangkusing kaisipan. Anya, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than the Philippines run like heaven by the Americans. May karugtong po yun. Anya, sapagkat, tinagalog niya na, sapagkat kapag maging masama o naging masama ang gobyerno na pinamumunuan, pinatatakbo ng mga Pilipino, maaari natin itong palitan. Tingin nyo ba panahon na para palitan? At kung papalitan, ano ipapalit natin? O ano ba dapat palitan? Kitkilatis Lagari po ang inyong Mr. Juror. Bakit ba allergic sa trial by jury mismo ang Supreme Court? Di ba nakapagtataka? Ang Supreme Court, no, pangunahin nilang trabaho ay maglatag ng katarungan. Hanapin ang katarungan at ilatag ang katarungan. Pero bakit tila allergic sila? Di lang tila, allergic talaga sila sa Supreme Court. Ano aking batayan? Isa sa mga nominated at kumasa, no, doon sa ano ba tawag dito? Nominasyon, siyempre, para maging pamalit kay impeach Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay si Attorney Vic Velasquez. Kumasa siya, pero ultima ura. Diba? Pagdating doon sa, andun na mag-uumpisa na yung interview sa Judicial and Bar Council, technical knockout siya. Inalis siya sa listahan. Bakit? Nauna roon, may nagbigay babala sa kanya. Tumawag sa kanya, taga-Judicial and Bar Council. Daw ang tumawag sa kanya. Of course, there's no way for him para malaman kung totoo yung sinasabi. Pero yun ang pakilala. At anong sabi? Attorney Velasquez, baka pwedeng wag mong banggitin sa interview o wag mong ika nga hindi banggitin wag mong pasadahan o kaya wag mong gawing topic ang pagpairal ng jury justice system dito sa ating bansa. Si Attorney Vic Velasquez or Vicente Velasquez, mga kasuberano, ay nagtapos sa UP noong sa dekada 70. Early 70s, 71, kung hindi 72. Kasagsagan ng batas militar rito. With or in flying colors. Ngayon, siyempre, umuusok ang ilong ng mga yan, di ba? Ika nga, pagka bagong graduate ka, sa mga school, kadalasan, hindi naman lahat, you are oozing with patriotism. Yan, tawag nila yan diba? Sa PMA, kung A-year ka, pagka-graduate mo, talaga masigasig ka, umusok ang ilong mo para gampanan ang iyong patriotikong tungkulin. Ganong-ganong si Attorney Vic Velasquez. Pero, sa unang sigwada pa lamang, unang kasong kanyang hinawakan, dismayado na siya. Sabi niya, ala pa lang binatbat, ala pa lang sa isa itong aking pinagsunugan ng kilay dito sa University of the Philippines Law Department. Hindi mo nagagamit sa korte sapagkat palakasan ang umiiral sa korte. Kaya nung ginawa ng pobre,
nagkumahog. Ha? Pumunta ng Tati, doon siya nag-practice sa stage. Siya ni nakapag-examine doon at pumasa naman siya sa state of Texas at New York. Pwede siya mag-practice ng law sa Texas at sa New York. So doon na siya namuhay. Masagana na yung kanyang buhay hanggang sa inabot siya noong pagsubok. May dagok na dumating sa kanyang buhay. Siya po ay na-diagnose na may diferensya, may sakit sa puso at kailangan niya na operahan, triple bypass operation. So isang araw, well, hindi ko sigurado kung isang araw, pero bago siya operahan, alam mo naman, sa Tati, medyo yung medical malpractice may parusa doon, di ba? Ngayon, siya ay inorient ng kanyang doktor. Mayroon pa mga videotapes na pinakita. Ito ang magiging itsura mo pag ando ka na sa operating table. Ito yung gagawin para turukan ka ng anesthesia, makatulog ka. Ito ang ginagawa namin habang tulog ka. At walang garantya na magigising ka pa. Yan, masaklap pa katotohanan. Pero doon, kahit na gaano ka kasama, kailangan nilang sabihin, kailangan nilang antimano, wala silang karapatan na itago yun sa pasyente. Para yung pasyente ay magkaroon ng informed choice, ika nga. Makapagpasya siya ng matalino sapagkat wala ng talinhaga, alam niya ang kahihinatnan. Okay, sabi niya, sige, sure, let's do it. Diba? Matapang itong si Atty. Vic Velasquez din. Pero nung the night before na-operahan siya kinabukasan, doon na siya nagnilay-nilay, nagbulay-bulay, nagsuri sa kanya sarili. So sabi niya, kumbaga nagbalik tanaw siya, ano ang nagawa ko para sa kapwa ko? Ay di nga ba, naalala niya marahil, yung sabi ng Panginoon, nung minsan tinanong ang Panginoon kung ano ang dapat kong gawin para maging kalugod-lugod sa iyong mata at ako iyong isama sa iyong kaharian. At sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo para sa pinakaaba kong kapatid, yun ay iyong ginawa sa akin. So sa ganun pamantayan niya, ginalugad ang kanyang nakaraan. At alaw siyang makita Sabi niya, bukod sa pamilyaan niya, sa aking pamilyaan niya, wala akong maalala na gumawa ako ng siguro yung mga espesyal na kabutihan, yung baga, tukoy at tumbok na pwede mong ibalandra sa harap ng Panginoon. Pag andun ka na, Panginoon, yan ang mga ginawa ko. Siyempre, di mo naman pwedeng bulahin yung Panginoon, nakalista yun. Nakalista kay San Pedro yun. Itong araw, itong pecha, itong oras, ito yung ginawa mo Di ba? Hindi mo pa pwedeng bulahin yun. So, kinausap niya yung Panginoon. Ani Atty. Vic Velasquez sa Panginoon, Panginoon, kung dudugtungan mo pa aking buhay, kung iyong mamarapatin, loobin na ako'y mabuhay pa, malagpasan ko itong operasyon na ito. Pinangangako ko sa iyo, gagawa ako o may gagawin ako para sa aking kapwa. Uuwian niya ako sa Pilipinas at puspusan ko isusulong ang pagpairal ng jury justice system sa aming bayang Magilo, sapagkat yun ang punot dulo ng dusat siphat. Ano ba yan? Pighati ng maraming aking mga kapwa soberano mamayang Pilipino. Yun ang dahilan kung bakit namamayagpag ang mga salot na kurakot sa aming inang bayan.
at the expense of millions of Filipinos na kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Kaya niya, Panginoon, sana ako ay iyong pagbigyan. At pinagbigyan nga si Atty. Vic Velasquez, mga kasoberano. Kung kaya, agad siyang bumalik dito sa Maynila. Bumalik siya sa Maynila at araw-araw, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. Sa loob ng siguro, humigit kumulang 2 taon. Well, not necessarily araw-araw, sa palagay ko, ang kanilang programa noon sa DCIJ ay Lunes hanggang Biyernes. May pahinga naman siya. Baka mapwersa yung kanyang puso Hindi po ba? Dapat lang. Kasama niya ron ngayon ay USEC sa DILG, Martin Dino dun sa programa. Ngayon ay yung BACC founding chairman na si James Similes na ngayon ay chairman na ng Presidential Anti-Corruption Commission. Kasama niya ron. At may iba pa silang mga kasama na nakikipagkaisa sa kanila, nakikipagbayanihan para isulong ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Talagang tinugunan niya or tinupad niya ang kanyang end of the bargain, ika nga, sa Panginoon. Dumating sa punto na siya ay na-nominate pamalit sa impeach Chief Justice Renato Corona. And so, may kumausap sa kanya. Nga, nabanggit ko kanina. Taga Judicial and Bar Council daw. At sabi sa kanya, Attorney, may pinararating sa inyo. Huwag niyo daw banggitin o gawing argumento sa inyong interview with the Judicial Bar Council. Kasi naka-video yun Naka-video. Live pa kung hindi ako nagkakamali. Yung buong proceedings, ang pagpapairal ng jury justice system sa bansa na iyong advokasya. Tinatanong niya kung bakit. Di naman sinasabi. Basta't gano'n na lang. At, halimbawa, Lunes na, mag-uumpisa na yung interviewhan sa lahat ng nominado sa Judicial Bar Council. Araw ng Biyernes. Biyernes Tapos sa pagitan ng Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, umpisa na yung interviewhan sa Judicial Bar Council. May tumawag na naman sa kanya. Nagpakilala naman taga Judicial Bar Council. Judicial and Bar Council. JBC. At ang sabi, Attorney, pinagsusumite kayo ng inyong mga credential. Kailangan daw ay mga certified true copies. Ano yun? Yung scholastics mo, diba? School credentials mo. So sabi niya, pupunta ako sa UP, bla bla bla, at kailangan makakuha ako ng certified true copy, ganun. Opo, hindi lang po yan. Kailangan nyo rin po magsumite ng inyong SALN. SALN, Statement of Assets and Liabilities. Sabi niya, teka muna. Hindi ako naging empleyado ng gobyerno. So wala akong SALN na inihanda. Paano ko hihain sa inyo ang SALN? Wala nga akong SALN. Sabi niya, yun ang requirements Kailan ko naman, tanong ni Atty. Vic Velasquez, kailan ko naman isusumiti ito ang mga hinihiling mo na certified true copies ng aking scholastic credential at yung SALN. Sabi niya, Lunes po, 8:00 ng umaga, deadline. Kung hindi ba namang ugok at bugok yun, tumawag sa kanya, at kung sino man ang nasa likod niya, Biyernes, 5:00 ng hapon, tatawagan mo si Atty. Vic Velasquez para pagsumitihin mo ng 8:00 ng umaga, Lunes,
ng mga dokumentong kung saan mo pahagilapin. Lalo na yung salin na wala naman siya. Sa madaling, to make the long story short, mga kasuberano, na itsapuera sa listahan si Attorney Vic Velasquez. Kasama niya na itsapuera doon, si ngayon ay nakakulong, Senadora Leila de Lima. Pero yung iba-kaiba ang kanilang circumstansya, no ha? Pero para lang may reference point tayo, 2012 po nangyari yon. So, malinaw, mga kalahin kayong manggi, na allergic ang Supreme Court sa trial by jury, sa pagpairal ng trial by jury dito. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Wala nang iba pa. Gusto nilang patuloy na mga naghahari-harian ng iilan sa ating inambayan. Nasubo ko na yan, 2014. Sorry. Nagpadala ko ng liham sa Korte Suprema. Ang Chief Justice na noon ay si Maria Lourdes Sereno. Siya yung pumalit sa impeached Chief Justice Renato Corona, di ba? Sabi sa liham, maaari po ba ninyong isama sa rules of court ang trial by jury? And so, in fairness, pinadalan ako ng response letter. Ang sabi nila, ibinigay na nila kay Justice Lucas Bersamin, na noon ay chairman ng Committee on Rules, ang aking mungkahi. Pagkatapos, nadatnan ulit ako ng isa pang sulat. Galing naman sa Anbank. At ang sabi, wala sa kapangyarihan namin naggawin ang iyong mungkahi na isama sa rules of court ang trial by jury bilang pamamaraan ng mga pagliliti sa lahat ng korte. Siyempre, highly debatable po yan sapagkat silang may rule o rules-making power sa Korte Suprema. Ay gumagawa nga sila ng korte na wala naman sa saligang batas eh. Yung mga special courts. At kung gusto talaga nila na kwentas klaras, hukuman patas ang meron tayo, dapat approve without thinking na yun. O ngayon, etong si Lucas Bersamin, by the way, naging Chief Justice pa ng Supreme Court. Nauna pa siya rito kay kasalukuyang Chief Justice Diosdado Peralta, na ngayon ay nangangalandakan na isa sa mga pagbabago daw na gagawin na rules of court para daw mapabilis ang proseso ng mga kaso, para yung backlog ay mabawasan o kaya mabura na. Paano mo gagawin niya kung di trial by jury ang proseso? Unang-una, hindi lamang po bilis ang importante rito. Of course, ang bilis, isa yan sa mga importante. Tatlo importante rito sa paglatag ng katarungan. No, ha? Una, public, dapat ng trial. Pampubliko, para yung madlang people nakatangyod. No? Tapos, kailangan mabilis, speedy, at saka impartial trial. Pero ang pinaka-importante, yung pangdulo, finishing touches, in a jury of the people. Dapat sa England nakalagay dyan, in a jury of his peers. Diba? Kaya tingnan nyo sa Amerika. Donald Trump, wala pang dalawang taon sa pwesto bilang Pangulo. 14 ng mga ayudante niya ang either indicted o kaya convicted na sa trial by jury sa kasong korupsyon. Di ba napakaganda? Bakit hindi natin gagayahin? Bakit sila allergic? Dahil sa katakot-takot na pangungurakot.
Napag-usapan nga namin sa Team Juror nung nakaraang linggo sa Quezon Freedom Park, no ha? Doon sa aming jury deliberation. Napag-usapan kung magkano yung ninanakaw sa atin ng mga salot na kurakot sa pamahalaan taon-taon. At sabi na isa, nabasa ko, sabi niya, mga 700 billion. 700 billion! Eh sabi naman ng isa, at least kalahati ng budget. National Expenditure Program, National Budget. Eh ang budget natin ngayon, 4.7 something. O so kalahati palagay mo na round number mo, 2 billion. Eh sabi, 2 billion, 2 trillion. Kasi 4.7 trillion, 4.7, 4.6 or what. Anyway, sabi ko, sa akin tansya, mahigit 4 na trillion. O ngayon, mag-iisip ka, parang yung argumento ng mga Marcos, di ba? Paano naging 10 billion US dollars ang ninakaw ni Marcos samantalang magkano lang yung budget sa loob ng 20 years ni Marcos sa pwesto? Hindi umaabot ng $10 o $10 billion. Ay, paano naging 10 billion US dollars ang nanakaw niya? Di ba? So, ganun din dito, argumento. 4.7 trillion pesos ang budget for 2021. Pag ninakaw nila yung 4 trillion, paano tatakbong gobyerno? Di ba? Ayun ay argumento. Sapagkat, sipin po ninyo, yun pong sa BIR, out of 100% na dapat nakokolekta ng BIR, pinakamataas na yung 15% ang pumapasok sa gobyerno. Ang malaking bahagi bago pa pumasok, naharbat na ng mga kawatan. Ganon din sa customs. Di po ba? Hindi pa nakapasok sa kabambayan, naharbat na. Ganon din ang mga binabayaran taxes sa mga munisipyo, sa mga syudad. Bago pa pumasok, kumpiskado na checkpoint na nila. Diba? Na-embargo na. Ay yung ating pa mga likas na kayamanan. Yung katakot-takot na ginto na meron tayo sa inambayan, sa perlas. Kaya nga, perlas na silanganan eh. Yung ating mga natural gas, dyan sa Malampaya, natitikman ba natin ang mga daan-daang bilyon na kinikita ng national government dyan sa Malampaya? Nasa napunta yun? Wala, di ba? Eh, yung pondo na kinikita ng Judicial Bar Council, ng Judiciary Development Fund. Nasaan? Alam niyo, may sikreto dyan. Nung pabagsak na si Marcos, gumawa siya ng presidential decree na ang Malampaya Fund, siya lang ang bukod tanging mag-a-appropriate. Sabi niya, ito'y gagamitin primarily para lagyan ng kuryente ang mga liblib na lugar sa buong bansa and for other purposes. May isa pa siyang kakambal na presidential decree na ginawa noong mga panahon yon, Judiciary Development Funds, na hindi na rin dumadaan ang appropriation sa Kongreso, which is unconstitutional. Hanggang ngayon, ang Judicial Development Funds, hindi dumadaan na appropriation yan sa Kongreso. Kung sino yung Chief Justice, siya lang ang parang hari na magdidesisyon kung saan mapunta yun. That is utterly unconstitutional. Sa Korte Suprema mismo nangyayari. Eh ngayon, dumating si Ipira Law. Sabi ni Ipira, hindi na po pwede manghimasok ang gobyerno sa energy sector. So saan na napunta yung pondo na primarily para bigyan ng kuryente ang mga madidilim na sulok ng bayang Magiliw? Saan na napunta yung pera? Kailan ba nagsimula yung Ipira Law? Pagkaupo sa pamagitan ng kudita ni Gloria Macapagal Arroyo. Sino ang nagtulak? Si Gloria, si Belmonte,
at si Manny Villar. Nasaan na yung perang yon? Hanggang ngayon, abay malay ko, wala sa bulsa ko. Katarantaduhan nila, no? At lahat ng yan, hindi natin sila mapapanagot sapagkat kontrolado nila ang trial by palakasan. And so, ladies and gentlemen of the jury, sambayan ng Pilipino, mga kasuberano, mga kaitsapwera, tara na! Magsama-sama po tayo sa Partido Soberano Pilipino at sa hashtag Justice for All Coalition. Siyempre, sa pangunguna ng Partido Soberano Pilipino. Hindi nyo kailangan sumali sa aming partido. Kung kayo ay may inyo ng partido, mag-alliance na lang po, mag-alyansa na lang tayo. I-endorse namin ang inyong mga kandidato sa isang kondisyon. Pipirma sila ng covenant, no ha? Sa pagitan nila at sa sambayan ng Pilipino, saksi ang Panginoon na ang unang-unang isusulong nila o plataforma numero 1, ihain, ipasa, at isalya sa plebisito ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury ng mga soberanong mamayang Pilipino upang matuldukan ng korupsyon at human rights violation sapagkat tayo na ang mga hukom. Nang sa ganon, panigurado, magiging ligtas at mga milyonaryo, lahat tayong mga Pilipino, wala nang itsapwera, wala nang magre-rebelde, wala nang obligado mag-OFW, at wala nang mga anak natin nagagala-gala sa lansangan upang mang-snatch ng makabili na makakain. Malinaw po ba? Tara na. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod. Kitkilatis Lagari po lamang. God bless us all! God bless Philippines.